Maglulunsad ang MMDA ng online checker para iwas gulat sa penalty ang mga mahuhuli sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Kasabay niya, nagbabala ang ahensya sa diskarte ng ilang motorista para takasan ang polisiya. Narito ang agenda report ng ating Mojo, Ivy Reyes. 2 to 3 weeks from now, mamomonitor na ng mga motorista sa MMDA website kung may violation ba sila sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. May one-time password ng vehicle owners na applicable kahit ilan pang sasakyan ng pag-aari nito. Pwede lang hong mag-search or mag-inquire is the registered owner of the vehicle and may one-time password siya para hindi naman po ma-abuse at hindi natin ma-violate ang data privacy law. Nagbabala rin ng MMDA sa samut-saring gimmick ng mga motorista para makatakas sa NCAP monitors. Marami kaming na-monitor sa CCTV na nilagyan ng electrical tape, nilagyan ng masking tape. So we admire the Filipino ingenuity pero I am warning them na ang penalty for this is 5,000. Baka po magulat sila. Sa social media, talamak ang mga litrato ng mga plakang partially o fully covered. Sa programang At the Forefront ng Billionaire News Channel, sinabi ni MMDA Chairman Don Artes na tinutugunan na nila ito. Pinatututukan ko na marami na po tayo kasing in-install na rear-facing cameras. At yan po ay pag nakita po sa ating CCTV, i-alert po yung ating tauhan sa ground at haharangin po sila. At kami po ay nakikipag-ugnayan na sa LTO kung ano po yung posible na mabigat na parusa para sa ganyan po mga pagkakataon. Pinag-uusapan din ng MMDA kung paano mariregulate ang mga e-trike dahil wala naman itong mga plaka. Wala pa ring pinal na desisyon sa panawagan ng Senior Citizens Party List na i-exempt ang mga matatandang gumagamit ng private vehicles for routine medical check-up. Sa ngayon, exempted ang mga lehitimong emergency response vehicle sa odd-even scheme. Simula June 16, isang buwan na tatagal ang dry run ng scheme na ito na ipapatupad from Mondays to Saturdays. Paalala sa mga motorista, iba pa ito sa regular coding scheme sa labas ng EDSA na mahigpit na ipapatupad tuwing rush hour. Actually, okay naman pero mas bumagal yung sa biyahe namin pagka Pero maganda tingnan kasi nga malinis yung sa bike lane. Sa akin yung totoo, mas gusto ko yung sa dati kasi nga mas mabilis kami nakakasingit sa gilid-gilid. I think everybody must also give their share at magsakripisyo during the EDSA rehab, during the EDSA rebuild na 18 to 24 months. Kasi kung everybody will just, ask for exemption, sasabihin, ito lang ang araw na hindi ko magagamit. We can make use of the window hour. Sa pagsisimula ng EDSA rebuild sa June 13, bukas sa dialogo ang MMDA para mag-adjust sa mga hinaing na mga motorista. Pero sana raw, huwag maging abusado. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.